Good day, children, and I am Teacher April Joyce, or you can call me Ma'am April for short. Now, our lesson for today is all about circulatory system. Ano nga ba ang circulatory system? At ano nga ba yung role nito sa ating katawan? Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang gampanin ng circulatory system at kung gaano ito kahalaga para sa atin. Ang circulatory system daw po ay isang sistema ng katawan daw po na binubuo daw po ng puso, ng dugo at ng blood vessels. Po, tatalakayin po muna natin ang puso. Gaano po ba kahalaga ang puso sa isang tao? Ayan, ang puso daw po ay isa sa mahalagang organ na nagpapump daw po ng dugo sa buong katawan natin. Nagbibigay din daw po ito ng nutrisyon sa mga cell. At ito din daw po ay sinisimbolo rin ng pag-ibig, ng emosyon at buhay. Kaya naman po madalas na binabanggit sa mga awitin, tula at mga ekspresyon ng damdamin. Yung puso daw po ay napakahalaga sa isang tao dahil kung ito daw po ay huminto sa pagtibok, maaari po talagang magdulot ito ng kamatayan o malughang komplikasyon sa kalusugan. Hindi po literal na hihinto ang pagtibok ng puso kapag tayo po ay nasaktan or na-broken hearted. Ngunit yung emotional pain po ay maaari pong magdulot ng physical symptoms tulad po ng pananakit ng dibdib or pagbagsak po ng ritmo ng puso. Dahil yung puso po ay patuloy po yan sa pagtibok. Ngunit yung emotional distress po ay maaari pong makaapekto sa ating physical at mental well-being. Ayan, naintindihan po ba ang puso? Lagi pong tandaan, hindi po nito agad ng tibok ng puso pag na-broken hearted or nasaktan lang po tayo Ngayon po, ang pag-aralan naman natin ay ang dugo. Mahalaga nga ba talaga ang dugo? Abay, ang sagot ko po ay mahalaga po dahil isa pong mahalagang bahagi ito ng katawan na nagdadala po ng oxygen at nutrition sa mga cells po natin. At ito din po yung nag-aalis ng mga carbon dioxide. Ito rin po ay may papel sa paglaban po ng impeksyon at sa paghilom po ng mga sugat. Dahil po sa mga white blood cell at platelets po na taglay nito. Yung dugo po, yung napakahalaga sa isang tao. Dahil kung wala pong sapat na dugo, or kung ito po ay may problema, maaari pong magdulot ito ng anemia, impeksyon, at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Hindi po agad mamamatay ang isang tao kapag mababa ang dugo. Ngunit, maaari po itong magdulot ng mga sintomas tulad po ng pagkahilo, pagkahimatay, at kakulangan po sa oxygen sa mga organs. Kung hindi po magagamot ang mababang dugo, maaari po itong magdulot ng mas malalang komplikasyon sa kalusugan. Pero hindi ito agad-agad na nagdudulot ng kamatayan. Grabe naman sa kamatayan agad. Intindihan po ba natin ang dugo? Lagi po nating tandaan na hindi po agad mamamatay ang isang tao pag bumaba po ang dugo nito. Ang dapat lang po natin gawin ay kumain po tayo ng masustansyang pagkain at kumain po tayo sa tamang oras ng pagkain at para po maging healthy ang ating buong katawan. Matulog po tayo ng sapat at iwasan po natin ang mga stress. Ngayon po, dumako naman po tayo sa blood vessel. Ito po yung mga tubo sa katawan na dinadaluyan po ng dugo. Binubuo po ito ng tatlong component. Nandyan po ang arteries, veins, and capillaries. Ito po yung nagdadala ng oxygen at nutrisyon sa mga cell. Ang blood vessel din po ay isa sa pinakamahalaga sa pagpapanatili po ng sirkulasyon ng dugo at pagre-regulate po ng presyon ng dugo sa katawan. Kung ang mga blood vessel po ay nagkakaroon ng problema tulad po ng pagbabara o paglobo po, maaari pong magdulot ito ng stroke, atake sa puso, at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Ayan. Di ba po, nabanggit po natin kanina ang tatlong component po ng blood vessel. Ngayon po, isa-isahin po natin sila. At ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang mga role nila
sa blood vessel. At kung bakit po ba sila napunta sa blood vessel, ano po ba yung ginagawa nila, ganun. Papaliwanag ko po sa inyo yan. Number 1 po dyan ay ang arteries. Yung arteries daw po ay, ito daw po yung nagdadala po ng dugong may oxygen po mula po sa puso natin patungo po sa iba't ibang bahagi po ng katawan, at siya din po yung nagbibigay ng oxygen at nutrisyon sa mga cell at tissue sa pamamagitan po ng pagdadaloy ng dugo sa mga capillaries. Ang role naman po ng veins ay magdala po ng dugong may oxygen sa carbon dioxide pabalik po sa puso. Mula po sa iba't ibang bahagi ng katawan, siya po yung nagbabalik ng dugo sa puso upang ito po ay maproseso muli at makatanggap po ng oxygen. Ang capillaries naman po ay, ang papel po na to ay ang magpalit ng oxygen, nutrition at waste product sa pagitan po ng dugo at mga cells ng katawan. Siya po yung nagbibigay ng mga kinakailangan na sustansya sa mga cells at nag-aalis po ng mga waste products. Po nating tandaan na kailangan po natin pag-aralan ang circulatory system para po maunawaan natin kung paano po ito gumagana at kung paano po natin ito mapapanatili sa maayos na kalagayan. Sa pag-aaral po ng circulatory system, makakakuha po tayo ng kaalaman tungkol po sa mga sakit na may kaugnay sa puso natin at sa dugo at sa blood vessels, tulad po ng hypertension at hyperdisease. Sa ganung paraan po, makakaiwas po tayo sa mga sakit na ito at mapapanatili po natin ang ating kalusugan. Ngayon po, dumako naman po tayo sa integumentary system. Yung integumentary system daw po ay binubuo po ng skin, ng hair at ng nails po. At ito din daw po yung nagsisilbing proteksyon ng katawan laban po sa damage. May iba't ibang function din po ito, gaya po ng pagre-regulate ng body temperature, pag-excrete ng waste at pag-detect po ng pain, pressure at temperature po. Sa tulong po yun ng sensory receptors. Ang skin daw po yung largest organ ng katawan na may dalawang main layer po. Nandito po ang epidermis. Yung epidermis daw po yung pinapalabas daw po na to yung layer ng balat na nagsisilbi pong proteksyon laban po sa mga panlabas na factor tulad po ng infeksyon at dehydration. Ito rin po yung nagsisilbi ng natural na kulay ng balat at tumutulong po sa pagre-regulate ng paglabas ng tubig at sa pag-substance po mula sa katawan. Ang dermis naman po, ito po yung layer ng balat na nasa ilalim po ng epidermis na binubuo po ng mga hibla ng collagen at elastin na nagbibigay po ng lakas at elastisidad sa balat. Ito rin po yung naglalaman ng mga nerve ending, sweat glands at blood vessel na tumutulong po sa pagre-regulate ng temperature ng katawan. Yun lamang po, maraming salamat po.